Huwag na huwag kang mag-o-overtime mag-isa at baka pakitaan ka ng mga kaluluwang hindi matahimik sa loob ng opisina. Yan ang madalas ko marinig sa mga empleyado na mas matagal na sa akin sa opisina. Pero para sa akin, biro lang ang lahat. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo at kung ano-ano pang elemento. Kasi nga, sa tinagal-tagal ko nang nabubuhay, minsan hindi pa talaga ako nakakakita. O kahit paramdaman man lang. At para sa akin, yan ay kwento lamang ng matatanda. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Ako nga pala si Mara, isang office staff na sumasagot ng calls ng mga client namin. Isang buwan na ako dito sa work. Madalas ako mag-overtime lalo na kapag maraming calls. Isang gabi, pasado 12:00, ako na lang mag-isa sa floor dahil nag-uwian ang iba. Tahimik maliban sa tunog ng mga aircon at ilaw na kumikislap paminsan-minsan. Habang nag-aayos ako ng gamit, tumunog ang telepono sa desk ko. Hindi ang headset, kundi ang lumang landline sa gilid ng floor na matagal nang hindi ginagamit. Nagulat ako pero sinagot ko pa rin. Hello, mahina akong tanong. May sumagot, isang babaeng tinig, mahina, garalgal at tila malabo ang boses. Kinalabutan ako. Tumingin ako sa paligid pero wala naman akong kasabay. Akala ko prank lang kaya binabaan ko ang tawag. Pero ilang segundo lang tumunog ulit ang telepono. Dali-dali akong lumingon. Walang tao. Nanginginig ang kamay ko habang pinapatay ang ilaw sa desk at kinuha ang bag ko. Habang naglalakad patungo sa elevator, napansin kong nakailaw pa rin ang phone. Ibig sabihin, nandun pa rin siya sa linya. Sumakay ako sa elevator, pero paglapit ko ng pinto, tumigil ito sa pagitan ng 6th at 5th floor. Nagblink ang ilaw at bigla akong narinig sa speaker ng elevator ang parehong boses ng babae. Nanginginig na ako. Pinipindot ko ang open at alarm pero walang nangyayari. Biglang may kumalubog sa labas ng elevator. Parang may